What's up mga padyak, ang video na to ay audio test lang dahil meron akong bagong bike and nakakabit yan sa action camera ko. Meron tayo dito yung i-unbox. I'm sure yung ilan sa inyo naririnig-rinig na yung brand name na yan, Saramonic. No pun intended. Saramonic kasi is a brand ng mic. Yung mga products nila, puro mic. Isa to sa pinaka-latest nila na product. Itong Saramonic Blink 500. So, ito yung box. Meron siyang 6 na kit. Ito yung B2. Yung may dalawang transmitter, isang receiver. Matagal ko na talagang gustong magkaroon ng ganito. Wireless lavalier microphone. Kasi, no need ko nang gumamit nito. Ito ay external recorder, lapel. Gumagamit ako nito para hindi ko kailangan sumikaw sa mic ng camera. Tapos, pwede pa akong lumayo. Pwede akong hindi nakatingin sa mic. Mapipick up ng maayos yung boses ko. May extra step kasi to sa post or sa editing process. Sinisync ko pa yung audio na nakuha nito para na may maganda akong audio. Kapag may ganito na, no need na. No need na mag-sync kasi direkta na dun sa camera yung audio. Unbox muna natin. Ito yung user's manual. Dalawang transmitter, isang receiver. Itong receiver, ito yung kinakabit sa camera. Ito naman yung nasa akin. Bali, ito na yung magiging mic ko. Dito ako magsasalita. Wireless na mapipick up yung audio ko. So, wala na akong wires. Pero ito, pwede mo pa rin itong gamitan ng lapel. Sa B2 na package, dalawa yung transmitter. Doon sa B1, isa lang. Yun yung pagkakaiba. Ano ba nandito? Wala na. Yun lang. Yung nandito is, ito siguro yung mga kable. Ito yung clip para dun sa lapel. May dalawang lapel na kasama para tigisa tong dalawang transmitter na to. Tatlo yung USB-C cable pang charge. Itong tatlong to, para sa tatlong to, para ma-charge yung mga to. May dalawang cable, isang TRRS tsaka TRS cable. Yung isa para sa camera or sa mga audio recorders. Ito namang isa is para sa cellphone. So, yun lang. Yun lang yung kasama ng package. Ito yung Blink 500 receiver. May on-off switch dito. I-hold mo lang para bumukas. May LED indicator na kapag nagbi-blink, ibig sabihin hindi pa nakakonect sa transmitter. Mag-steady yan na kulay pag connected na. Dito sa gilid, nandito yung USB-C port for charging. Meron din LED indicator na kulay green. Mawawala yan pag full charge na. Nasa kabilang side yung port para sa audio cable na kinakabit sa camera. Meron ding pinhole na sinusundot gamit yung included na tool para ma-reset yung pairing. Pero out of the box naka-pair na tong receiver dun sa dalawang transmitter. Dito naman sa side na to yung internal antenna. Nasa ilalim yung clip na pwede din ikabit sa hot shoe mount ng camera. Ito naman yung Blink 500 transmitter. Mas malaki siya kaysa sa receiver. Andito yung power button. May LED indicator din na pwede din mag-indicate ng audio levels. Na-adjust yun gamit yung plus and minus button na nasa gilid. Pag sinundot mo yung butas sa may receiver, yan din yung i-hold mo para mag-pair sila. Itong transmitter pwede siya na stand-alone mic na talaga. Andito sa taas yung mic. Pero pwede pa din gamitan ng lapel mic kasi meron siyang port para sa mic input. May USB-C port din for charging. Internal din yung antenna. May clip din na pwede i-clip sa damit ng talent or sa bulsa ng gagamit. May included lapel mic na din na maganda yung build quality. Same with the included charging and audio cables. Sa Blink 500, pwede mo gamitin ng sabay yung dalawang transmitter sa isang receiver. Useful yan kung dalawa yung talent or presenter sa video. Kaya lang, hindi separate yung audio channel sa recording, which means doble yung noise na ma-record niya. Pero sa akin, hindi naman big deal yan. Ang mangyayari dito, yung isa magiging backup ko in case malobat yung isa. Kaya saktong-sakto tong B2 sa needs ko. Ingay, grabe. Hindi ko pa na-check kung tama yung level ng audio. Sa action camera kasi na ginagamit ko, low at high lang. Pag ginamit ko yung high setting sa camera, wala, sobrang lakas, nagpipick kasi kahit wala kang mic. Pero kahit may mic, ganun pa rin. Ang kagandaan sa bago kong mic, may setting siya. Pwede mo i-adjust yung input level ng recording. Kung gaano kalakas, pwede mo ma-adjust. Etong mic na gamit ko, bago lang. Kamusta mga kapadyak? Ano masasabi nyo sa audio? Kasi ako hindi ko pa siya mapapakinggan. Comment down below kung ano masasabi nyo sa audio, kung okay ba, kung mas maganda ba. Ang challenge kasi dito, yung tunog ng hangin eh. Kasi pasalubong tayo tapos maandar pa tayo. Walang windshield na kasama yung mic, pero pwede naman gawa ng paraan. Dati ko pa gusto i-try na gumamit ng mic kapag mag-vlog habang pumapadyak. Kaya lang,
Wala kasing setup na maliit eh. Kung yung gagamitin kong mic is yung mic ko na nilalagay sa ibabaw ng camera, masyado malaki, hindi na magiging packetable tong camera kasi hindi mo na siya mabubulsan. Laki nung ano. Ito naman ngayon yung audio natin. May lapel na ako, kinabit ko yung lapel. Direkta sa camera to ay yung lapel. Lapel mic lang na mumurahin. Kaya lang, ang nakakatakot ako dito yung kable-kable eh. Okay sana eh. Anong masasabi niyo sa audio? Kamusta yung audio natin? Paki-comment na lang sa baba kung okay yung audio. Yung wire lang talaga eh, medyo hassle eh, tsaka nakakatakot eh. Pag sumabit-sabit eh. Lalo pa na nasa bike ka, di ba? Sa studio settings, medyo manageable pa yung ganitong setup eh. Pero pag ganito, on the road ka, yun lang. Ngayon siguro mas okay yung tunog kasi dami sasakyan dito sa... Tatabi ka talaga kasi gigilidan ka. Pero okay lang, naka-MTV naman tayo. Tingin ko mas okay yung audio kasi nakatago yung mic natin sa loob ng t-shirt ko. So yung hangin, medyo nabablock. Speaking of hangin, naalala ko. Buti na lang nabanggit ko yung hangin kasi naalala ko. Yung settings nga pala ng camera na to, nakaset siya sa wind. Yung automatic na wind noise reduction. Kasi ginamit ko siya sa trail. Ngayon ko yun, sa last event. Kaya naka-on yun. Eh ngayon, switch yan sa stereo. Naka-stereo settings na siya. So siguro mas okay na yung audio. Kung sa hangin, ewan ko lang. Ito pa din, medyo hassle lang din tong setup na to. Kasi nga may mga kable-kable. Paano mo siya maitatabi tapos mabubunot-bunot? Kung ganyan, may kable. Tapos sa setup mo ulit, alalahanin mo pa yun, di ba? So yun yung issue. Natin ko okay yung audio pag ganito eh. Pero yun nga lang, yung kable-kable. Testingin ulit natin tong wireless lav mic sa stereo settings naman ng camera na to. Kung kamusta yung audio, ewan ko tingin ko may iba. Dito sa ganitong setup, kung maganda yung audio nito, kung mas maganda kaysa sa stock setup na walang mic, makagamitin natin to. Pero magpapalit tayo ng kable na mas maigsi kasi medyo mahaba pa rin yung mga kable eh. As much as possible, gusto natin yung halos maiksi lang yung kable, halos walang kable. Naka-compact pa rin yung setup kapag ganito yung paggamit. Ito pala yung setup natin ng stock, walang mic. Built-in mic lang itong action cam na ginagamit ko. So ano masasabi niyo sa audio? Kamusta yung audio? Comment nyo sa baba. Yung setup na to, ganito yung ginagamit ko. Ganito lang, walang mic. Na minsan okay naman. Kailangan lang lagyan ng windshield talaga kapag nagra-ride tapos malakas yung hangin or mabilis yung takbo. So okay naman. Based dun sa road test na ginawa natin mga kapadyak, dun sa mic na to. Ang napansin ko na pagkakaiba nila, kapag itong mic na to yung gamit ko, mas buo yung tunog, mas malalim, mas deep, parang mas ma-bass. Parang ganun yung dating. Kapag naman nakalapel, medyo hindi ganun kalalim yung tunog. Hindi deep yung tunog, medyo matinis, parang ganun. Ganun yung nakukuha nito. Lalo naman kung walang mic na nakakabit dito. Ito yung ginagamit ko pang vlog kapag nasa ride. Itong action camera na to kasi ito yung pwede gamitan ng external mic. May adapter kasi na pwedeng gamitin sa kanya. Hindi ako nagdadala ng malaking camera kapag ganong mga rides kasi syempre nakakatakot magdala ng ganun. Kung mabitawan mo, dapat ganito lang, maliit. Okay na. Yung receiver nito na kinakabit dito is andyan ngayon kasi gamit ko din siya ngayon. Yung Saramonic Blink 500 na wireless lav mic. Pinang-shoot natin ngayon. Ang ginagawa din is parang kinakabit siya dito. So, magiging ganito lang yung setup mo. Ganyan lang kaliit. Kung lapel naman yung gagamitin ko, ganito yung setup. Medyo mahaba yung kable niya. Tapos, i-clip mo dito. Tapos, yun, i-video ka na. Ganyan yun. Kaya medyo nakakatakot lang kasi haba ng kable. Baka sumabit-sabit. Tsaka, syempre, pag ganyan. Tapos, lalagay ko sa bulsa ko or sa bag na nasa bike. Nakakatakot yung ganito. Tapos ang napansin ko pa dun sa test na ginawa ko is parang may tumutunog-tunog. I'm not sure kung yung kable na hihila-hila or eto kumakaskas sa loob ng damit ko. Kasi nakalagay siya sa loob para lang hindi makasagap ng hangin. Siguro ako kumakaskas. Dati, ang naisip ko is ganitong klaseng mic yung gagamitin. So ito naman is
pwedeng ilagay dito. Yan, parang ganyan. Maganda yung magiging itsura ng setup. Pang vlog. O ito, normal na vlogging scenario lang talaga. Hindi ka nagbabike. Mas compact nga siya, mas maliit siya kaysa kung actual na DSLR or mirrorless camera yung ginagamit yung pang vlog. Pero kung ito yung pang vlog mo na camera, tapos magbabike ka, ang hirap ito yung bulsa kasi ang laki. Tignan nyo. Hindi ko din siya malalagay dito. So, kailangan mo ng bag na pwede mo siyang ihiga na ganyan or ganyan. Kasi ito, meron kasing ganito na pwedeng mabali, masira. So, hindi ideal yung ganito pag vlogging while cycling. Yung ganyan, okay. Pero, iisip ko pa din kung gagamitin ko ba siya sa cycling. Siguro sa mga piling scenario lang talaga. Pero yung kung magra-ride, kung magwa-vlog ng ride, baka hindi. Kung may content lang ako na kailangan na gawin, na parang informational content siguro, na kailangan nakasakay sa bike, gagamitin ko yan. Ang issue kasi dito, sa Blink 500, wala siyang windshield nakasama. So, yung ganito, pwede kang gumamit ng ganito. Tapos, i-double-sided tape ko lang dito. Para, yun na, may windshield na siya. Mas okay na yung audio kahit nakasakay sa bike, kahit malakas yung hangin, kahit mabilis yung takbo, hindi magmamafold yung tunog. So, ganun. Yun yung hack na sinasabi ko. Kung matagal ka nang gusto na magkaroon ng mic na wireless, para sa akin kasi na gumagawa ng YouTube content, investment to. Isa tong magandang investment. Kasi sa natutunan ko over the years sa paggawa ng video, hindi kasi sapat na maganda lang yung video. Dapat maayos yung audio. Kasi kung pangit yung audio, baliwala yung ganda ng video, yung ganda ng message, ng content na ipopost mo. Kasi sino magtsatsaga manood ng pangit ng audio, hindi nila maintindihan, diba? Masakit sa tenga. So, kailangan maganda yung audio. Wala namang problema dito sa dati kong setup, sa dati yung ginagamit. Walang problema dyan. Kasi okay naman. Naglalapel nga lang ako eh. Okay lang na may nakikitang lapel. Kapag yung ganito, kailangan mong sumigaw sa mic. Kasi malayo. Kailangan mo masigurado na yung boses mo aabot papunta dito. Ang rule sa magandang audio, mas malapit yung mic sa bibig mo, mas okay. So, lapel yung naging solusyon ko doon. Para magamit tong lapel, meron akong external recording device na ginagamit. Kaya lang ang issue doon, meron akong extra step na ginagawa sa post-production, sa pag-i-edit, para magamit ko yung magandang audio. Sinisync ko pa yon sa edit. So, extra step yon. Ang solution para doon is gumamit ng wireless lavalier or wireless lapel system tulad nito. Bakit ito? Nung una, sabi ko, bili na lang ako ng mga mumurahin na mga wireless lav mic kasi akong gumastos na malaki. Kaya lang, nung tinignan ko isa-isa yung mga reviews noon, walang nag-stand out na etong isang to, walang issue. Walang ganun eh. Yung may mga, may mga antena pa. Mga nabasa akong reviews, nagda-drop daw. Ayaw mo nun, syempre, yung magpuputol yung connection, di ba? Hindi mo alam. Meron ka sinabing importante, tapos nag-drop yung connection, naputol. Hindi na na-receive. Sayang. Ayoko nun. Nung time na yun, nagsettle na ako sa Rode Wireless Go talaga. Kaya lang, yung Rode Wireless Go, sobrang mahal sa atin kung bibili ka sa atin. And kung bibili mo din siya abroad, mahal din. Gawa din ng tax. So, $200 lang supposedly dapat yun. Pero kung bibili mo dito sa Pilipinas, nasa 14,000 to 15,000. Grabe, ang laki ng diferensya. Kung bibili mo abroad, ganun din naabot kasi sa shipping and dun sa customs, sa duties and tax. Ganun din kamahal. Pero buti na lang, lumabas tong bago ng Saramonic na Blink 500. Kaya dito na ako nagsettle. Ito na talaga. Sulit na sulit. Sobrang mura. Nasa around 7,000 pesos lang. Yung basic package. Ilagay ko sa description sa baba yung link kung saan nyo siya pwedeng mabili. Sa ganung presyo. Sa baba yun. Click nyo lang. Walang review dito na napuputol, na nawawala yung connection, na nagtatrap. So, okay tayo dun. Yung audio quality niya, okay din. Maganda. Natalo lang to ng Rode Wireless Go sa battery life. Nakita ko sa review ng iba, matagal yung tinatagal ng battery ng Rode Wireless Go. Pero okay lang. Okay lang. Kasi madali naman siyang i-charge. USB-C. Mabilis mag-charge. Ang kagandahan pa dito, makakapag-record ako ng video. Yung audio ko, kahit sobrang layo ko sa camera, okay lang. Kahit andyan yung tripod, andito yung bike. Siyempre, minsan kasi, kailangan mo i-adjust na malayo-layo yung camera para makuha na ng buo yung bike. Ganun kasi sa experience ko sa mga content na ginagawa ko. Na dati, kung ganito yung gamit ko, kailangan ko sumigaw para masigurado ko na maaabot nito. So, yun yung issue. Ngayon, hindi na. Tapos, wala nang wires. Wala nang wires. Hindi na ako nakatether sa camera. Ang wire ko na lang is itong lapel. Kasi, mas gusto ko kasi yung lapel na yung nandito. Ito kasi, mas mabigat syempre kaysa dun sa ulo ng lapel mic. Bababa masyado to. Ito yun yung ano dito. So, kaya naglalapel pa din ako. Pero,
Eto kasi, pwede mo siyang gamitin standalone kahit hindi ka na maglapel kasi may mic na rin naman siya dito eh. So, pwede mo siyang pang interview. Ganyan lang. Pwede na to. Kung katulad kita na gumagawa din ng YouTube videos, isa tong magandang investment, yung wireless lavalier microphone system. Ito talaga. Sobrang mura pa, sobrang affordable. Kung titingnan mo yung mga professional grade na lavalier system, sobrang taas ng presyo. Almost 25,000, 30,000. Doon umaabot. Kaya wala, hindi natin afford yun. YouTuber lang naman tayo. Kaya ito lang, okay na. Sobrang satisfied ako dito. Ang ganda. Maganda to. Sulit yung bili natin dito. Yung pinambili ko dito is yung pinagbenta ko doon sa Maldea Frame na supposedly dapat Rode Wireless yung bibiling ko. Kaya lang kulang pa. Eto na lang, nagsettle na ako dito. Yung audio na naririnig nyo ngayon is mula dito sa mic na to. Yun yung naririnig nyo na audio. Sa video na to, hindi ako naglagay ng music, ng background music, para marinig nyo na maayos yung quality ng mic. Also, yung adjustment na ginawa ko lang sa editing is na-level ko lang sa negative 6 dB yung mga audio, yung vocals ko para yung lakas okay lang, para hindi magki-clip. So ayun, lagay ko sa description yung link nito kung gahanap kayo kung kailangan na dito. Ito yung maganda. Ako gagamitin ko to kapag mag-shoot ako dito sa labas or sa events, sa mga bike shops, mga bike check. Ito yung gagamitin ko kasi tagal ko na gusto magkaroon nito. Ito talaga.